Ano nga ba ang colon cleansing? Hi, I'm Dr. Virgil Lo, isang gastroenterologist, at yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Ang built-in self-cleaning system ng katawan natin ay yung ating colon or large intestine. So, ito ay isang mahabang tube sa dulong parte ng ating katawan. Ang trabaho nito ay mag-reabsorb ng tubig, electrolytes mula sa mga partially digested food galing sa small intestine. At the same time, siya yung nagpo-form ng waste product, yung mga dumi. At tinatransport nito hanggang dulo sa rectum, hanggang madumi natin. So, usually, pag may problema tayo sa colon, ang common symptoms ay constipation or diarrhea. So, hirap tayo dumumi. Pag constipation, pwedeng maliliit, no? Yung butlig-butlig, hindi dapat kasi buo. Parang sausage shape, yun yung normal. Pag constipated tayo, hirap natin ilabas. Yung dumi, pwedeng putol-putol, butlig-butlig, gaya ng aking sinabi. Tapos, pwede rin may discomfort habang nilalabas. So, constipation po ito. Pwede rin hindi madalas, no? As long as 3 days, 5 days, so constipation din yun. Ideally, mga once a day or once every 2 days, okay naman yun. Basta hindi hirap ilabas. So, may ipon yung dumi sa ating colon, tapos magkakos ito ng mga sintomas like discomfort sa ating tiyan. Tapos bloatedness, pwede rin, mahangin ang ating tiyan. Tapos pag malala talaga yung mga fecal retention na yung parang nagbabara na yung ating colon. So, mas matindi yung mga sintomas, mas lalobo yung tiyan. Yung iba nagre-require ng pagpunta sa ospital. Usually, ginagamit namin ang colon cleansing number 1 sa mga procedures na kailangan malinis yung colon like colonoscopy or mga colon surgery. So, talagang umiinom sila ng mga pangpadumi tapos dudumi sila ng maraming beses, mga 5 beses bago yung procedure. So, ang colon cleansing from the word itself, no, is paglilinis ng ating colon sa dumi. So, maraming mga gamot or procedures na nauuso ngayon, lalo na yung mga herbal or over-the-counter na nagsasabi ng pagsasagawa ng ganito. Usually, mga tea yun yung mga na nagsasabi na nagpapadumi. So, marami akong pasyente na umiinom nito. Kala nila pangpadumi talaga, pero ano talaga siya? Herbal. Parang kape, kasi di ba kape, natural laxative siya. So, ganun din yung mga effect niya. Well, sa medical side, no, sa internal medicine or gastroenterology, ginagawa namin to kapag kailangan ng pasyente, no? Lalo na kung constipated yung pasyente, so nagbibigay kami ng mga laxatives na aprobado ng FDA. So, kagaya nito ng mga lactulose, Bisacodil, yun yung mga common na binibigay namin. Depende na lang sa dosage tsaka kung ano yung kailangan ng pasyente. Pwede rin maglagay ng enema, no, yung Labatiba. So, mas malakas siya mag-stimulate ng pagdumi doon sa lower part ng colon. Tapos tinutunaw rin niya yung mga matitigas na dumi. Pwede rin cleansing enema, may papasok na tube, tapos i-irrigate, no, using mga saline. Usually may mga chemicals din na panglinis tsaka pangtunaw ng dumi. So, pwede rin yun. So, unang-una yung sa mga nabibili lang online or hindi aprobado ng FDA, pwedeng itong magdulot ng side effects, no? Like, mga electrolyte imbalance, allergic reaction, etc. At pangalawa, hindi mo sure kung effective talaga ito. So, syempre, baka sayang lang yung ating pera doon. Pangalawa doon sa colonic irrigation na tinatawag na nauso sa ilang mga spa. May tube na pinapasok sa ating rectum.
Tapos bubugahan ng tubig as much as more than 2 liters, no, para malinis yung colon. So hindi rin ito recommended, no. Although pwede itong mag-relieve ng constipation, pero reverse flow kasi ito. Yung natural flow ng ating colon ay papunta sa baba. So binubugahan siya pabalik ng small intestine. So magkakos din ito ng mga trauma or high pressure sa ating colon. Pwede rin ito mag-cause ng electrolyte imbalance. At pinakamalala, pwedeng mag-cause ng microperforations. No? So, hindi rin ito recommended at wala ito sa guidelines. Hindi po nakakapag-prevent ang colon cleansing sa colon cancer. No? Wala po yan sa guidelines ng colon cancer prevention tsaka screening strategies. So, ang colon cleansing, ang trabaho nito ay magpadumi lang talaga, no? So, mas malakas na pagpadumi para malinis yung colon. Hindi nakakapag-boost ng immune system ang colon cleansing. So, ang colon cleansing, gaya ng sabi ko kanina, ay naglilinis lang ng colon or nagpapadumi. So, yun yung main goal na. So, yung pag-boost ng ating immune system ay nakasalalay sa healthy na digestive system or gut. So, ang recommended diet para sa isang healthy na colon ay high fiber diet pa rin. So, ito yung mga, syempre, gulay at prutas, green leafy vegetables, at least once a day, no? Ang recommended is at least 25 grams of fiber per day. So, makuha rin natin ito sa mga whole grains, seeds, no, etc. So, ugaliin natin mag-high fiber diet araw-araw para sa isang malusog na colon. So, ang active lifestyle ay nakakatulong sa ating colon din, no? So, mas nag-i-improve ito ng digestion. Tapos, syempre, pati na rin sa ibang parte ng katawan, lalo-lalo na yung puso.